Hello everyone, good day po sa ating lahat. Ako nga pala si Greg, ang plantito ng Davao City. For today's video guys ay magsisiparate tayo ng Borsigiana albo or magpa-propagate tayo. Actually nakat ko na kasi siya last week and kailangan ko na lang po siya ilipat sa isang pot. Ayan, isiparate po since 2-in-1 po yung ating Borsigiana albo. Ayan, so guys, samahan nyo po ako at nang ma-propagate na natin ang ating Monstera Borsigiana albo. So, bago po tayo magsimula, of course, tatanggalin po natin muna yung mga nakakabit, ayan, na mga tali po sa bawat dahon at saka nakatali po sa stick. Ayan, so guys, nakikita naman natin po na talagang napaka-healthy po na Monstera Borsigiana albo natin. Ayan, isa din po kasi sa kino-considered natin pag nagpropa tayo, we need to make sure po na talagang rooted at maraming roots po. Ayan, para talagang malaki ang chances po na mag-survive yung ating propagation. Ayan, katulad po nito, 'di ba? So, makikita natin po talagang napakadaming roots po ng ating Monstera Borsigiana albo. Ayan, so habang tinatanggal natin po yung mga roots na nakakabit po, ayan, so para ma-separate na natin, dahan-dahan lang po, baka may maputol na ugat ng ating Monstera. Sayang naman po. Malaking tulong kasi yung bawat ugat ng Monstera para mag-survive po siya talaga. Tips lang din po sa mga mahilig mag-propagate or sa mga baguhan lang po. Ayan, pag nag-propa po tayo, lalo na sa mga expensive po na mga plants, ayan, so wag nyo pong putulin or i-propa yung isang plant po pag less than 2 na roots po. Kasi malaki po yung chances po talaga na mamamatay yung propagation nyo. Kasi pag dalawa po, 2 or more, pag namatay kasi yung isang roots, meron pang isa na pwedeng mag-survive. So that's why mas maganda po talaga na dalawang roots po. Ayan yung ipropa natin. Ayan, so ay na-separate na nga natin guys. So lalagyan po muna natin siya ng kukupol para may makapitan naman siya and maging strong yung kanyang dahon. Ayan, so yan, tinatali muna natin. Ayan, para hindi po siya matumba. Ayan, so konting kaalaman lang din po. Actually, pag mga variegated na mga plant, ayan, when it comes naman po sa kanilang mga variegation, ayan, lalo na pag Monstera Borsigiana albo, guys, to keep its variegation bright and plentiful, we need to provide lots of bright and direct light. So, at least 6 to 7 hours of filtered light is recommended. So, importante din po to keep these plants out of direct sunlight as the variegated parts of their leaves are extra sensitive to sunburn. Ayan, so if ang Monstera albo mo ay hindi na iilawan or hindi nakaka-receive po ng sunlight, ayan, so malaki po ang posibilidad na mawala po talaga yung kanyang variegation. When it comes naman po sa kanyang soil, mas maganda po talaga na well draining po yung mixture po natin. Napaka-importante po ng mixture po sa ating mga plants. Ayan, so and also guys, makakatulong po talaga if maglagay po tayo ng mga fertilizer. Ayan, lalong-lalo na po yung mga fertilizer po na pangpaiwas po sa mga worms. Kasi po isa po yun sa minsan ay nagpapabagal po sa paglaki or pagganda po ng ating mga plants. Ayan, kasi yung mga nutrients po instead na kakainin ng ating mga plants, ayan, yung worms po directly, sila yung tumataba. Ayan, so that's why po napaka-importante din po ng fertilizer. Ayan, so ayan na nga guys, balik muna tayo dito sa ating propagation and wow, congratulations po ay na-separate na natin yung dalawang Borsigiana albo and nalagay na din po natin sa pot at nalagyan na din po natin ng kukupol. Ayan, so guys, so after that, lalagyan natin siya ng fertilizer para mas mapabilis po yung kanyang paglaki at mas mapabilis po yung kanyang pagganda. Mula sa isa, ngayon, dalawa na sila. Ayan, so hopefully guys ay nag-enjoy po tayo sa ating propagation. Ayan, for this video. Ayan, so thank you so much po sa panunood and I hope po na marami tayong natutunan po dito sa ating propagation for this content. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all guys and see you po sa ating next video na gagawin. Ayan, so God bless you all guys. Bye bye po. Ingat.